Ayun, magandang araw, ano po, magandang araw po sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin na inaabot po ng video po nito, ano po. Magandang buhay po sa inyong lahat, ano po. So ito, muli, ito po tayo, live na naman po tayo dito po sa programa ko ng katotohanan na po. Sa lahat po ng mga friends po natin sa Facebook na 580 na mga kaibigan po natin na naka-online po ngayon, sana po buksan po ninyo ang inyong mga Facebook, ano po. Sana po panoorin nyo po itong video po natin sa araw po na ito. Napakaganda po ng pag-usapan po natin, ano po. Si Emilani Cabrera po ng Bahrain. Sir, magandang buhay po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po yung mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga Pilipino na nandyan po sa Bahrain? At saka syempre nga pala, binabati po natin yung mga tropa natin sa Bahrain. Ano po, sila Eric, ano po? Si Eric, magandang buhay po sa inyo. Salamat po sa suporta sa ating Presidente Duterte. At saka po yung kanyang may bahay, ano po? At saka po siyempre si Ian, ano po? At saka si Architect tawag dito, Jeffrey Crisputan, ano po? Crisputan ang apelyido po niya. Kasama po ang kanyang may bahay na si Madam, nakalimutan ko na yung apelyido. At saka yung si Inday, ano, magandang buhay po sa inyo. At saka siyempre sa mga ibang kapatid po natin dyan sa Bahrain, mga kapatid po natin sa Guardians, ano po, maraming buhay po sa inyong lahat. At saka po siyempre itong Pinay Ikaw Na, at saka po itong OFW Global Movement Bahrain Chapter, ano po, sa mga administrative officer po dito. At saka siyempre itong Duterte Friends from Bahrain, si Ma'am Amy, at saka po si Sir Randy Ayusti, mabuhay po kayong lahat dyan. At saka siyempre sa mga ibang mga ay sa Bahrain chapter pa rin. Ano po? Maraming buhay po sa inyo. At saka siyempre po yung mga kasamahan po natin sa OFW Worldwide Foundation. Ano po? Diyan pa rin po sa Bahrain. Ano po? Saan mo po kayo nandun ngayon? Mag-ingat po sana kayo palagi dyan. Ano po? Alam po ninyo, natadalang man po yung live po natin, pero siyempre hindi po natin nakakalimutan yung nakakagawian po natin. Hindi po natin titigil itong ginagawa po natin hanggat andyan po ang ating President Duterte. Ano po? Nakikita po natin na, alam naman po natin na kamakailan lang, kahapon po yung kanyang SONA, ano? Na sinabayan po ito ng iba't ibang groups of organizations sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ano po, na kung ano po yung mga pinagsasabi po nila dito. At meron pa rin pong mga Pilipino, ano po, na sumabay sila ng rally, yung Out Duterte rally, doon po sa ibang bansa, doon sa Amerika. Ano po, alam po ninyo kung titignan po natin, kung tutuusin mga kapatid, ano po, mga kababayan ko, mga Pilipino, ano ba yung pinaglalaban po natin? Ano ba yung pinaglalaban po ninyo? Bakit gusto nyong matanggal si President Duterte? Compare naman the past administration, kung titignan po natin, sisiw na sisiw. Wala akong binatbat itong si Pinoy. During administration po ni Pinoy, compare Duterte administration, nakikita po natin, napakalaki po ng diferensya. Milya-milya po yung layo. Ano po? Isipin niyo po itong build programs ng administrasyong Duterte, itong ginagawa po niya ngayon at gagawin pa ho niya dito sa 2 taon na nalalabing termino ni President Duterte, makikita po natin dito yung talagang full blast ng mga programa po ng administrasyon ito. Alam po ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, presidente po ng Pilipinas, si President Duterte lang po talaga. Dito ho natin nakita yung tapang puso, yung puso, tapang at malasakit ng ating presidente. Na talagang nakita po natin kahit ano yung batikos po sa kanya, kung ano po yung mga pinagsasabi po sa kanya. Pero nandyan pa rin si President Duterte, ano? Nakikita ko natin yung kanyang effort. Talagang hindi po siya tumitigil. Magmula po noon hanggang sa ngayon, ano po, ilang taon na po siya ngayon, 4 na taon na po yung paninilbihan ni President Duterte bilang Pangulo po ng bansa po natin. Pero nakikita po natin, wala pong pagbabago. Pero alam po ninyo, ang napapansin lang po natin, ano, panay ang banat po nila sa ating President Duterte, pero hindi po natin nakikitaan ng anumang paghihiganti, ano, ang ating President Duterte. Siguro kung ibang presidente ito, baka kung si Pinoy o kaya si Cory, siguro itong presidente po na ito, hindi natin alam kung ano po nangyari po sa inyo. Ano po? Isipin po ninyo, na mas kung titignan po natin, i-compare po natin the past administration, malaya po ang mga Pilipino ngayon, malaya po yung tao, nagagawa po nilang gusto po nila dito. Nandyan nga po yung magpo-post po sa social media, magbabayad doon ng kung ilang milyon para ipapatay si President Duterte. Malaya po ang tao ngayon, compare na karang administration, na gawin ang kanilang gusto. Isipin niyo po dito, nakakapag-rally po sila, no? Kung ano ang mga pinagsasabi po nila, kung ano nakikita po natin
yung pambabastos po nila, no, sa ating presidente, pinapakita po nila yung kanilang nag-aalsa po sila. Hindi ho natin maintindihan kung anong gusto po nilang mangyari, ano? So, dito pa natin inilalarawan kung kumpara sa nakaraang administrasyon at saka po ngayon, napakalaya po nating magagawa yung ating gusto, yung ating ginagawa po ngayon kumpara po sa mga nakaraang administrasyon. Nakakapag-rally po tayo, nagagawa po natin yung gusto po natin, nasasabi po natin yung gusto po natin dahil pinapayagan po nating presidente na pahayag yung ating nararamdaman. Ganyan po si President Duterte, hindi po siya bias, ano po. Saka ito nga, ang sinasabi ko po dito nga pala, binabati ko po dito yung mga kababayan po natin na nag-rally to support ano po yung anti-terrorism bill ano po doon po sa ano San Francisco Consulate ano po. Hindi ko po alam kung sino-sino po sila, yung mga pangalan po nila, no, nakita lang po natin na talagang nagrarally po sila. Sabi po nila, we support anti-terrorism bill. Ano po? So ito po yung pinapakita po natin. Nakikita po natin na talagang kahit ganun po yung ginagawa po ng ilan, mas marami pa rin pong naniniwala dito sa ating President Duterte. Alam po ninyo, maraming salamat po sa inyo sa mga bumuo po ng rally po na yon doon po sa consulate ng San Francisco, California na you are supporting anti-terrorism bill. Ano po? Salamat po ng marami po sa inyo. Regards na lang po. Maraming salamat. At saka siyempre sa mga ibang kababayan pa ho natin na walang sawang sumusuporta siyempre sa ating President Duterte na walang sawa din ang ating Pangulo sa paggawa ng kabutihan. Itong build programs, infrastructure development programs sa bansang Pilipinas, matatapos po ito. Ano po? Kaya nga sinasabi po natin, isipin po ninyo, sa hinahaba-haba po ng kung ano po mga pinagagawa po ng ating Presidente, wala po siyang nakikitaan, hindi ho natin siya nakikita ng corruption po dito, ng kurakot po dito. Mayroon man po siguro itong kanyang mga kabinete o kanyang mga opisyalis po ng gobyerno po natin, pero ang ating Pangulo talagang zero ho, talaga wala. Alam po ninyo, itong mga kababayan po natin, ang nakakainis pa ho dito, ang nakakahiya pa ho dito, ano? Mga nagtatrabaho po sa gobyerno, mga congressman, mga senador, ano po? Senador na naturingan, pinapasahod po ng ating gobyerno, tax ng mga Pilipino ang kanyang sinasahod, pero sinisiraan po yung gobyerno. Alam po ninyo, napakasimple yung gusto po ng ating President Duterte. Una, gusto po ng ating Pangulo matiwasay na pamumuhay ng mga Pilipino, no? Permanenteng tahanan, permanenteng negosyo, permanenteng trabaho, komportabling pamumuhay sa lahat po ng mga Pilipino, ano po? Ito po yung gustong mangyari ng presidente po natin. Pero alam po ninyo, nakakalungkot at hindi ho natin maintindihan kung anong laman ng utak na itong mga bang senador po natin. Particular po dito, itago na lamang po natin sa pangalang Kiko Pangilinan, ano po? Para hindi naman po siya mabulgar ho dito. Ang sinasabi po niya ho dito, ina-address niya po doon sa zona po ni President Duterte kahapon na wala daw hangarin ang administrasyong Duterte, ano po, kundi walang tigil na pagpatay sa mga kababayan po nating mga Pilipino dahil ipinupos na naman daw ni President Duterte ang death penalty. Okay. Alam po ninyo, maputol po tayo doon. Ano po? Alam po ninyo, bakit ang isang Kiko Pangilinan natatakot may isulong yung death penalty sa bansang ito? Bakit po? Kasi po, kapag ka na-aprobahan yung death penalty, ano po, may isasama po dito yung heinous crimes, ano po, drugs, ano po, treason, pagkatapos plunder, etc. Marami pong kaakibat, marami pong nakapaloob po dito. Alam po ninyo, pagtatraidor sa bayan, pagpandurugas, ano po, tapos itong rape, murder, ano po, kasama po lahat po ito. Alam po ninyo, kung titignan po natin, isa-isahin po natin, ano po, hindi ho tayo pinanganak kahapon. Alam po natin yung sistema, alam po natin yung nangyayari sa bansang ito, ano po. Itong mga government official po natin, retired or active service, ano po, in governments, Philippine history, ano po. Itong mga general po natin, itong mga opisyalis po natin, ang ginagawa po nila dito, tinitignan po nila itong mga foreclosure ng mga property ng gobyerno, ano po. Yung iba po dito, yung mga ibang building po dito na foreclose, ano po. Gumagamit po sila ng dami ho dito, ano po. Papangalan kunyari kay Juan de la Cruz, ano po, pero sa kanila po yung property, ano po. Pagkatapos mag-invite po sila mga foreigner, mga foreign investor mag-invest po sa bansang Pilipinas. I-offer po na itong building, itong lot area, etc. Hotel, etc. Pagkatapos po, kapag kumikita na po si investor, ang gagawin po ng investor ngayon, mga kababayan ko, mga Pilipino, makinig po kayo. Siyempre, lumalago po yung negosyo, ano po.
gagawan ngayon ni General o ni kung sino-sino pong mga opisyalis po ng gobyerno na retired at active ng problema itong si foreigner. Maaring maglalagay doon ng drugs, etc. Kung ano man po ito, ipiprint up ngayon, ipiprame up po nila itong investor po natin. Siyempre matatakot na po ito ngayon dahil opera ngayon ito ng kabilang panig naman ng pera para mawala yung kanyang kaso, umalis na lang sa Philippines at ibenta yung kanyang aryaran. So, nag-invest si General, binigyan ng bulilyaso si investor, na balik sa kanya ulit yung property at nagkapera pa. So, ganyan po yung sistemang bulok. Ano po? Ito, kung titignan po natin ito at napatunayan, plunder po ito. So, yan po yung sinasabi po natin na ang ating President Duterte, iniisip niya, nag-iisip si Pangulong Duterte. Ano po? Iniisip ni Tatay Digong kung ano ba ang dapat kong gawin, ano ba yung nararapat gawin para matapos itong problemang ito. Drugs, corruption at criminality sa bansang Pilipinas. Ano po? Kaya ito sinasabi ko po sa inyo, totoo po ito. Kaya po hanggang ngayon, usad pagong ang bansang Pilipinas, hindi tayo umaasenso dahil nagsisipaglayasan yung mga investors po natin dahil sa mga corrupt official, mga government official po natin na nandito sa bansang ito. Kaya nga sinasabi po natin ito, galit na galit itong mga Liberal Party, ano po, dito sa administrasyong Duterte. Dahil hindi ho sila makaungos po dito, hindi umubra yung kanila pong gusto rito. Isipin niyo po dito, nakasama po dun sa zona po ng president po natin ang ating Pangulong Duterte, isusulong yung death penalty. Na po, bubuhayin po yung death penalty. Alam po ninyo, Pilipinas na lamang po yung walang death penalty. Bakit? Naglipa na po yung mga drug lords, anong klaseng criminality nandito na po. Lahat po ng klase ng demonyo nandito na po sa bansang Pilipinas dahil kinakanlong ng mga government officials po natin. Isipin nyo na lang po dito. Say for example, ano po? Ito pong si Joel Apolinario, ano po? Pasensya na po kayo, no? Pasensya na po kayo kung ito mapag-uusapan po natin. Dahil napag-uusapan po natin yung mga corrupt na mga officials po natin. Si Joel Apolinario, na founder po ng CAPA International, ano po? Noon pong una, galit na galit siya dahil ipinasara ni President Duterte yung kanila pong simbahan, itong CAPA International, ano po? Nag-post po tayo sa Facebook ng siyempre opinion po natin regarding po dito sa CAPA Ministry, ano po. So marami po tayong natanggap na batikos, marami po silang mga pinagsasabi po dito, kung ano ang mga pinagsasabi po nila. Kasamahan pa ho natin mga DDS at kasamahan pa rin po natin mga vloggers, kinukutya po nila tayo na keso si Pastor Apolonio, ganon. Ano po, so hindi lamang po tayo kumikibok na po. So hanggang sa itong bandang huli, nakita po natin nahuli po siya, no? Nahuli, nakipagbarilan, ano po, at ito, nahuli po sila dun sa kanilang tuta sa Parking Mindanao, dun sa 20 hectares na kanya raw pong binili sa politician. Sa isang politikong tao niya binili yung 20 hectares po na isla. Isipin niyo po dito. Alam na ni politician na may problema itong si Joel Apolonio ng CAPA, ano po? Bakit po sinasabi natin may problema? Sangkatutak po na armas ang nakulimbat sa kanya at hindi po basta-bastang mga tao, yung 22 po na kanyang mga bodyguard talagang handang pumatay at magpakamatay kay Joel Apolonio. So ngayon, ang sinasabi po natin dito mga kapatid, mga kababayan ko, mga Pilipino, huwag po kayong magagalit, particular po dito yung mga members po ng CAPA, ano po na pag-uusapan po natin. Isipin niyo po dito, kung hindi kinalong ng government official itong si Joel Apolonio, noon pa nahuli na po ito. Dahil po ito may mga protector na nandun po sa loob, ano po. Kaya sinasabi po natin, nakikita ngayon pa lang, nakikita na po natin yung unti-unti lumilinaw, it's because of President Rodrigo Roa Duterte. Lahat po ito, ang sinabi po ni President Duterte, kahuli-huli ang drug lord, criminal dito sa bansang ito, hahabulin ko kayo kahit sa impyerno. Yan po yung sinasabi ni President Duterte. Alam po ninyo ito pa, inilagay si General Bato de la Rosa. General Bato de la Rosa, kaibigan po natin to. General Bato, senador na po ngayon. Wala pong nangyari. Sa New Believe Prison, sa Bureau of Correction, ano po. Inilagay si Paildon po doon, ano po, wala pong nangyari. So, ang tinitingnan po natin dito, General Bato de la Rosa is appointed by President Duterte. Paildon is appointed by President Rodrigo Roa Duterte. Wala po silang ginawa po dito. Nabulgar yung mga ginagawa po nila pero wala pong aksyon. Ano po? So natanggal si De La Rosa
pinalitan po si Paeldon at ipinalit itong si General Bantag. So, dumating si Bantag, ano po, sa Bureau of Correction. Ang nangyari po kay General Bantag, sangkatutak na death threat ang natanggap ng mama, kung ano-ano mga natatanggap niya po dito, binuldoser niya po yung mga ibang itong kulungan po ng mga inmates po dito na mga high profile inmates, itong mga drug lord, ano po, binuldoser niya po ito. Marami ho siyang nakabangga dito, mga senador, mga congressman, nagtrabaho talaga sa General Bantag, ano po. Kaya nga ito nga, binabatikos ngayon ni Senador Gordon o etc. kung sino pang mga senador itong si General Bantag dahil pinakremate yata yung bangkay po ni JB Sebastian dahil siya daw po ay na-COVID. Ano po? So yun yung sinasabi po natin dito. Na talagang merong isang malaking isda dyan po sa Senado na pumoprotekta dito sa mga drug lords. At alam na po natin kung sino-sino itong mga putang inan to. Iisa-isahin po natin ang kanila pong mga pangalan. Ano? Kaya nga si Aloha Botak, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa panonood. Thank you for watching po, ma'am. So, ganito po yun. Nakikita po natin, dahil po kay President Duterte, ano po, unti-unti pong nagkakaroon po ng linaw. Ano? Yung mga isipan po natin, yung mga mata po natin na binulag po ng mga putang inang mga dilawan, ano po, ang mga nakarang administrasyon po dito, unti-unting nagliliwanag. Alam po niyo ba kung ano ang purpose? You know what is the purpose? Why God sent President Duterte in this country? President Rodrigo Roa Duterte prepare this nation for the next generation. Sino po yung mga next generation po dito? Yung anak mo, anak ko, apo mo, apo-apuhan po natin. Sila po yung magbibenepisyo po nito. Hinahanda lang po ni President Duterte ang bansang ito para sa kanila. Ano po? Alam po ninyo, kung hindi pa dumating si President Duterte dito sa bansang Pilipinas, baka pati yung mga ano po dito, Lito Cabresa is watching, sir. Maraming buhay po sa inyo. Salamat, sir, sa panonood. Ingat po kayo dyan. Madam Aloha Botak po. Magandang hapon po sa inyo. So, ang inaano po natin dito, inilalarawan po natin, hindi po tayo nagsasalita po dito ng basihan. Ano po? Kung sino po yung tao talagang nagtatrabaho po dito, mismo, ang inyong lingkod, ako po, isang katutak po yung death threat na natatanggap po natin. Pinapatigil na po tayo dito sa ginagawa po natin dahil sinasabi po nila, I am paid by President Duterte. Hindi po ako binabayaran po dito. Natutuwa po ako dahil nagkaroon po ako ng presidente. I'm proud as a Filipino people dahil meron akong presidenteng katulad ni President Duterte. Kaya magpasalamat po tayo dahil binigyan po tayo ng isang pangulong katulad ni Tatay Digong. Isipin niyo po ever since, ano po, that was 2016 until now. Hindi po tumitigil itong mga Liberal Party sa pagsira kay President Duterte. Dahil dito kay President Duterte, nakita po natin na talagang nagsipaglabasan yung baho ng mga putang inang mga dilawan po nito. Sila po yung nagpasimuno ng kaguluhan, alam niyo po ba? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na si President Marcos ay inayos po niya yung bansang kumbaga, President Marcos build this country. Binuo niya po itong bansa po natin. Talagang napakagandang bansa itong bansa po natin. Ano po? Pero anong ginawa po nila? Sinira nila si President Duterte. Dumating po si Pinoy, ano po? Sinira niya yung bansang ito. Sinira. Ano pong klaseng pagsira ang ginawa po nitong si Pinoy? Nagkalat po yung drugs, criminality, corruption sa bansang Pilipinas. At ito, dumating si President Duterte. Si Tatay Digong, nakikita po natin. Dumating si President Duterte, binubuo niyang muli, binabalik niya yung dating image ng bansang Pilipinas. Kaya magkaisa po tayong lahat. Suportahan po natin itong pangulong ito, itong mamang ito. Meron po siyang 2 taon na termino na nalalabi. Kaya ako yung nakikiusap sa mga kabayan po natin, sa mga kapatid po nating mga Pilipino. Magkaisa po tayong lahat. Let us support our Tatay Digong. Ano po? At saka ito nga po, ang sinasabi po niya sa kanyang Statement of Direction Address. State of Direction Address, Nakikita po natin, hindi lang ikaw, hindi lang ako, tayo pong lahat po ng mga Pilipino. Na-experience po natin, na-experience po natin kung anong klaseng serbisyo itong Globe. Di ba? Nakita po natin itong mga telecommunication. Itong Globe, Smart, Sun, lahat po ito. Napakatindi po na talagang napakagrabe. Isipin mo po dito, kaya po sinasabi ko po ito, na-experience po natin, napakabagal po ng internet.
Isipin mo, nakapag-avail ka ng 1 week only call, only text po dito sa Pilipinas. Napakabagal po talaga. Hindi nila ibinibigay yung talagang totoong serbisyo sa kanila pong mga consumer. Ano po. Kaya talagang tama lamang si President Duterte yung kanya pong pinagsasabi, yung kanya pong mga sinabi sa kanyang zona na talagang kung hindi nyo aayusin ang inyong serbisyo, ipapasara ko yan. Ano po? Yan ang presidente. Talagang may bayag, may tapang at malasakit. Hindi yung magsasalita ka dito, magyayabang ka, wala namang prueba, di ba? Sasabihin mo, ika, ganito, ganun, kung ano mga pinagsasabi mo, wala namang pong prueba. So, daldal lang ng daldal, wala pong ginagawa. So, nakita po natin ito. President Duterte, talagang sinasabi niya po yung totoo po dito. Isipin niya po dito, hindi plastic si Tati Digo. Bakit? Harap-harapan. Sinabi niya sa zona niya, no? Si Senator Franklin Drilon, na totoo naman, na talagang siya po ay protector. Senator Franklin Drilon, defend Lopez. Di ba? Dinidepensahan niya po itong mga Lopez at sinasabi, Lopez is not oligarch. So nakita po natin yung salita ni President Duterte. Alam po ninyo, yung kanya pong boses, yung kanyang salita, talagang diretso. Hindi po siya yung tao na plastic. Ano po? At saka ito nga po, ang isa pang ano po natin, tayo, siyempre, walang iniisip si President Duterte. Wala siyang iniisip po dito kundi kapakanan lahat ng mga kabayan po nating mga Pilipino. So, ang masasabi ko lang po is ganito. Itong crisis na kinakaharap po natin, not only in this country, this is the problem of the whole world. Ano po, lahat po ng mundo, lahat po ng bansa, global problem po ito. So, nakikita naman po natin at alam naman po natin, nung una kasi sinabi po ng WHO na nakakahawa yung COVID-19. Ano po? So, nagkaroon po kasi dito ng study, nagkaroon po ng study yung Italian government. Ano po? Talagang sinuway po nila yung protocol po ng WHO po dito na kapag namatay ang isang tao sa yung bansa na case po COVID, ito po i-cremate. Ano po? So, nagtataka po yung Italian government kung bakit po ganito yung protocol na sinasabi po ng WHO. Ang ginawa po ng Italian government, naggawa po sila dito ng sarili po nilang pagsusuri, pag-aaral. Nilabag po nila yung protocol po ng WHO na cremation. Ang ginawa po nila, itinago yung mga patay po nila na sinasabi na COVID, pinag-aralan po, inotopsy nila, may lumabas po na resulta ngayon. Ito nga po yung sinasabi na hindi po virus, kundi ito po isang bakterya na kumakalat po sa katawan ng tao. At hindi mo kailangan magpa-ventilator, hindi mo kailangan magpa-ICU dito, kundi antibacterial at antibiotics lang po ang gamot po dito. Hindi mo na po pinapalala po nila ho dito. So, kung ito po may katotohanan, nahaharap po itong WHO ng patong-patong po na kaso. Di ba? Kung titignan po natin. So, ngayon, ang sinasabi po natin dahil ito, nakikita po natin, President Duterte is very concerned to the health of the Filipino people. So, ngayon, kaya ito, nag-ano yung bago dito, na nagkakaroon po sila ng meeting, na lockdown yung ganito, ganon. At siyempre ito, ina-address din po natin sa mga mayors po natin. Siguro hindi po ito masama, kundi inire-recommenda po natin sa gobyerno po natin, sa mga government official po natin, na sana po, particular po sa mga mayors, itong pinakikiusap ko sa inyo, kasi po itong nangyayari po sa bansa po natin, itong may patunay, yung Italian government na ito po hindi po virus, ito po ay bakterya na kumakalat po sa katawan po ng tao. So ito po hindi po nakakahawa. Sila lang po nagsabi na nakakahawa. Ano po? Alam po ninyo, nire-recommenda pa ng WHO na palaging magsusuot po ng mask. At ito pinaniniwalaan ng Philippine government dahil ito po sinasabi ng Department of Health po natin na nagdidepende sa WHO. Ang isang malusog na tao, ang malakas po na tao na palagi po nakamas, ito po ay nagkakaroon po ng panghihina ng immune system ng katawan po ng tao. Ubot sipon, natural lang po ito na sakit po natin. Normal lang po ito. Nandito po tayo, tandaan po natin, nandito po tayo sa demokrasyang bansa. Wala po tayo sa teroristang bansa. Kaya sana po ang pinapakiusap po natin, sana sa mga mayors po natin, mga congressman o mga barangay captain, tingnan po ninyo At alam naman natin, pwede naman siguro tayo, may mga kamag-anak po tayo sa Italy, may mga kamag-anak po tayo, baka pwede po tayong tumawag doon at alamin po natin dahil ito po yung katotohanan.
Masyado po nilang tinakot ang mga leader ng mga bansa. Nabusalan si Presidente, nabusalan po yung mga government official po natin, at ang nag-uusap lamang po dito yung mga Health Department at ng WHO. Dahil ito po yung purpose ng dilim, ano po, purpose po ng Diablo po ito, yung matupad yung kanila pong mga plano. They want to control the population in this world. Ano po. Kapag ka na-control po nila at napagtagumpayan po nila ito, umaabot po tayo ng 18 months, 6, 12, 18 months, ano po, na pagtagumpayan po nila yung kanyang plano, yung 666 numbers, ano po. Kaya sinasabi ko po ngayon pa lang, ano po, mag-isip-isip po tayo, tignan po natin. Kapag ka po yun ay natupad, ano po, magkakaroon po dito ng shortage po ng gamot, pagkain, lahat na po ito. At kontrolado po nila ito, kontrolado po ng 666 ang mundo. At ito na, lalabas na po yung tatak po na 666, itatatak sa kamay mo. Kapag wala kang tatak na 666, hindi ka makakakain, hindi ka makakainom ng tubig, hindi ka makakapibili kung anong gusto mong bilhin. Ano po? Wala kang choice. Wala kang choice po dito kundi mamatay sa gutom. Dahil kapag nagpatatak ka ng 666, ibig sabihin po ito, ikaw ay pumapanig, hindi ka na kaalyado ng Diyos. Kung hindi, ikaw ay sa satanas ka na, kay satanas ka na. So meaning to say, pag nagpatatak ka ng 666, pinapaubayan mo na ang iyong kaluluwa, ang iyong sarili sa demonyo. So, kung ayaw po natin na mangyari po yun ngayon pa lang, na-address ko po ito sa mga government official po natin. Hindi po ako nananakot. Nandun po ito sa Old Testament. Nasa Biblia po ito. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo, sana po magkaisa po tayo. Isip-isip din pag minsan, mag-aral-aral din po tayo. Ano po? Kasi po, kung nagdidepende po tayo kay Juan de la Cruz, kung anong sabihin ni Juan de la Cruz na humingi siya kay Pedro, kung anong sabihin ni Pedro kay Juan de la Cruz, yun din ang pinapaniwalaan ng lahat ng tao, mamamatay po tayong lahat po dito. Kaya ako, I'm not anti-government. Hindi po tayo ganun. Ano po? Mahal po natin yung bansa po natin, at saka siyempre mahal po natin yung mga kababayan po nating mga Pilipino. Kaya nga, ang sinasabi ko po dito, isipin nyo po dito, dapat nga ito, tayo magkaisa eh. Dapat nga, suportahan po natin itong ginagawa po ng ating gobyerno, na sa lahat po ng mga kababayan po natin, hindi po masama yung magbigay po ng opinion po dito. Kaya nga po, napakalaya po natin dito sa bansang ito, nasasabi po natin, nagagawa po natin yung gusto po natin. Isipin nyo po dito, ang isa pang nakakalungkot po dito, mga mismong mga obispo, mga pare po ng simbahan po dito, ang nagsasabi, ano po na, itong mga mambabatas po natin, mga senador po natin, mga kapulisan po natin, sunod-sunuran daw po sila kay Presidente Duterte, ayon po sa sinabi po ni Socrates Villegas, itong tarantadong pare po na ito, na wala nang ginawa itong hinayupak, itong hindot na pare po na ito, kundi hikayatin yung mga tao para magalit at mag-alsa lumaban sa Administrasyong Duterte, na hindi naman po dapat. Dahil ikaw ay pare, tagapagsalita ka ng Diyos, sinasabi mo mismo, Mr. Villegas, na ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat ipakita mo sa bibig na hindi lamang po sa gawa. Ipakita mo sa gawa, hindi lamang po sa bibig. Sorry, baliktad. So, nakikita po natin dito, kulang na lamang hatakin nila si President Duterte sa Malacanang at ilagay doon sa plaza, at pagbabatuin hanggang mamatay. Ganun ang gusto nila mangyari sa ating presidente. Isipin niyo po dito, mga madre, mga pare, mga leftist groups of organization, nagsama-sama po sila dito para pabagsakin, pababain si President Duterte sa kanyang pwesto. Isipin niyo po dito. Tapos sasabihin niyo si President Duterte, mamamatay tao, diktador. Alam po ninyo, kung ako siguro ang presidente ng bansang ito, sasabihin niyo kung gano'n, baka hindi na kayo, parang Fernando po Jr., baka hindi na kayo sisikatan ng araw. Kung ako siguro yung sasabihin, kung ako yung presidente, sasabihin po nila mamamatay tao, rapist, criminal. Sasabihin ko, Pedro, kunin mo nga yung nagsabi nun. Ibaon mo dito sa harapan ko. Ganun po yung isang terorista. Ganun po yung sinasabi po nila na mamamatay tao. Ano po? Napakabait po ni President Duterte. Alam po ninyo, ayaw kong mag-ano po dito, ayaw kong magsalita po ng masabihin niyo po, nagyayabang po ang inyong lingkod, po. Kahit puntahan niyo si President Duterte, although may mga protocol po dito, pero pagka minsan naman po, napakaganda ho nung makakapasok po kayo doon sa opisina po ng ating Pangulong Duterte. Hindi ko naman po sinasabi na labas-masok po tayo sa Malacanang, po. Pero totoo po yun. Hindi ka makapasok sa Malacanang pag wala kang appointment.
So ito nga, sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin, patapos na rin po yung ano po natin, yung pag-usapan po natin kasi nasabi ko na po yung iba na gusto ko. Marami pa ho akong gustong sabihin po. Kaso napakahaba po nito, ano? Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod po na video po natin. At saka siyempre ito ang pinapanawagan ko sa mga kababayan po nating mga Pilipino na sana po paki-like na lang at paki-share na lang ano po. Pa-subscribe po sa YouTube channel ko ano. Ito kaya ko pa sinasabi po ito ano dahil hindi po ako nagpo-promote. Kung kundi sinasabi ko lang, sa may gusto lang ano na mga mag-subscribe sa YouTube channel po natin. At saka siyempre kagaya nga po ng sinasabi ko sa mga programa po natin na kagaya nito yung ginagawa ko pong na ito. Napakadami pong nagsasabi po sa akin na itigil ko raw po yung ginagawa ko. Tapos sinasabi po nila binabayaran daw po ako ni Tatay Digong kaya ako ginagawa ito. Alam po ninyo, kung mahal mo yung pamilya, mahal mo yung bansa, mahal mo yung bayan mo, kung ano yung gusto mong gawin, ano mo, na makakatulong. Hindi ko po sinabi na ipamigay po niyo yung kayamanan niyo para sumpong sa gobyerno. Hindi po yun. Kung ano mo yung talento mo na ibinigay ng Diyos sa'yo, gamitin mo, kapatid, ano? Hindi po ako nag-ano po. Kung kaya mo mag-vlog, sige mag-vlog ka. Yung mga nakikita mong build programs, ano po, na programa po ng administrasyong ito. Itong nakikita po ninyo, pinupuntahan yung lugar, may mga ginawang mga tulay po dito. I-post po natin ito sa social media. Ang nagiging problema po kasi dito, ni hindi po nila nilalagay po sa diary sa pahayagan, hindi po nila inilalagay po sa television, hindi po napapanood po ng tao yung mga programa po ng administrasyong ito. Totoo po yan. Alam po ninyo, ang inyong lingkod, nanggaling po tayo sa Malacanang, dumiretso po tayo doon sa opisina po ni Chavit Singson, doon sa Bigan, Ilocos. Nagpunta po tayo doon. Ang gaganda ng magmula po doon sa MacArthur po kayo dumaan, no, huwag sa expressway. MacArthur po, tingnan po nyo yung mga kalsada. Maluluwag yung kalsada, espaltado, at yung mga tulay magaganda po. Ganyan po kaganda itong ginagawa ng administrasyong ito. Nung una po kasi hindi ako naniniwala na ganoon po para kaganda yung pag nagpunta po tayo sa norte, ang gaganda po ng kalsada po dito. Napakaganda po ng mga tulay dyan, yung mga widening po talagang matindi. Ano po? Although yung mga ibang lugar, hindi pa may mga lugar pa rin po talaga na yung mga ibang ano po dito ayaw ko na lang kung munang banggitin ano? Dito sa parting Pampanga hindi pa okay na din po dito kaya lang dito sa mga loob-looban ano po particular po dyan sa Mexico, Santa Ana, Arayat ano po ito nga babalik na naman po tayo hindi ko naman binabati ko si Mayor Bon Alejandrino po dito pero ang sinasabi ko nga po dito sana nga po matapos yung kalsada po dito sa may Mapalad, no? Sana nakita na rin ho ni Mayor to. Alam naman natin, dumaan po si Mayor dyan nung nakarang linggo, si Mayor Bon Alejandrino, na sana po maayos po ito dahil Mayor, alam nyo, sa totoo lang, nung isang linggo, meron pong na-aksidente po dito, yung close ban po ito, tinalon niya ho yung ano, yung nakatambak na buhangin doon. Dahil yung pong barrier nyo po doon, na iniwanan po ng DPWH, ito sana nga nakikinig ka Mr. Secretary Villar ano? Nung minsan dumaan po ako doon, tinatanong ko kung sinong kontraktor nung kalsada po na yon dahil hinukay po yung gitna pagkatapos po iniwanan. Pagmula po nung dumating po tayo sa Pilipinas, nandito na po yun hinukay na po yun ano po? Saka yung kalsada po dito alon-alon, sana po mapantay ito. Di ko alam kung nagbibingi-bingihan lang o bingi o talagang bingi itong sekretary po ng DPWH, itong si Villar, no? Dahil nakikita po ito at saka si Congressman Dong Gonzales, wag kang maging ano dito, wag kang magpakamanhid Congressman Gonzales dahil sakop mo to. Isipin niyo po dito, Congressman, nakalagay yung pangalan mo do kaya wag kang mag-deny, sakop mo to. Na-aksidente po yung mama, yung sasakyan kasi nga po wala po yung barrier tapos meron pong nakatumbok po na ganon, ano? Tumalon po yung van, tinalon niya po yung bakod, nasira yung bakod at pati yung isang sasakyan po doon tinamaan. So kung yun ginagawa nyo, kaya merong warning device po doon, yung warning device po wala na. So iniwanan, sanga na nga ito, ipo-forward ko ito mamaya kay Tatay Digong. Para makita po natin, ano? Po-forward natin ito sa mga kasamahan po natin, dyan po sa Malacanang para
makita po nila at may pakita, mapanood po ni Presidente Duterte itong live po na to. Totoo po ito, hindi po tayo nagyayabang, ano? Diyan po sa Mapalad Arayat, matindi ho, marami na pong na-aksidente. Nung nakaraan, may nahulog pong kotse dyan. Sana, ito nga, sinasabi natin kay Mayor Bon, na nakita ko siya nung isang araw, ano, nagkawayan po kami, din po sa palengke, sa Arayat, ano? Tinawag ko si Mayor, kumaway din po si Mayor Bon, ano? Ng Arayat, Pampanga. So sana nga po, Mayor, ay maayos po ito dahil marami pong na-aksidente sa totoo lang din po sa lugar nyo, dyan sa Mapalad. Dun sa Barangay Mapalad, yung highway na kinalkal po ng DPWH, tinatanong ko kung sinong kontraktor, walang alam, hindi. Ayaw ituro nung kanilang mga tauhan. Kaya sinasabi ko, na-address ko na lang ito, Mr. Villar, Secretary, huwag kang bulag dito, huwag kang bingi. Sana, huwag mo sayangin yung pagiging appointed mo by President Duterte. In-appoint ka pa naman ni Tatay Digong. Huwag ka nang dito, ang sinasabi ko dito, huwag mo nang kapalan yung mukha mo. Sana itong mga ibang programa po na ito ay maayos. Ano po? Saka, syempre, panawagan ko pa rin dito po sa mayor po ng Cabiao, no? Si Mayor Ramil, ano po? Napakagaling po na mayor po ito. Bakit ko sinasabi? Yung mga widening na talagang binibira niya ho talaga, yung widening nagbubuhos na naman po sila kanina. Saka sana nga po ito, Mayor, makita pa rin po na yung mga ibang approach sa mga widening po ninyo, sana po ito lahat, sementohin na po para hindi na ho ma-aksidente yung mga motorista po natin. So, yun lamang po, ano po. Dito po sa San Isidro, wala po tayong masasabi po dito dahil wala po silang ginawa po dito, no? Yung si Mayor Bina, no? Wala po silang ginawa ni widening ho dito ang Kakaparanggot. Yung mga ano nga po dito, yung kanal po dito ho sa palengke hindi man po maayos, ano? Pagkatapos po dito yung mga dapat i-widening, wala pong programa itong si Mayor Bina ng San Isidro. Sa totoo lang, hindi po tayo nagyayabang kahit napuntahan po ninyo, no? Kahit puntahan po ninyo. At saka ito pa, itong si Congresswoman Natividad, ano? Ito pa, panawagan po kay Congresswoman, ano po, baka ho hindi pa ho nakakarating po sa inyo. May mga tauhan po kayo na nagpunta po dito nung last month pa. Nagpunta po sila dito, pinagkukuha po yung mga ID ng mga senior citizen dahil ikaw daw ay magpapamigay ng 1,000 sa mga senior, ano po. Wala pong natanggap yung mga taga rito po sa San Nicolas. Mukhang hindi nyo, baka ho naibigay nyo na ito, ay akala ho ninyo naibigay sa mga tao, hindi po nabigyan yung mga iba po dito sa Nicolas. Hindi, ito po, napakalit na bagay lamang po ito. Ano po? Kaya sinasabi po natin yung totoo dahil marami pong mga tao kayo dito na nagpunta, hiningi lang po yung mga ID ng mga senior, inilista po yung mga pangalan, sabi susunod daw po yung magbibigay po ng pera. Hindi po namin kailangan yung ganun. Ang sinasabi lamang po natin dito, sana po maging fairness kayo, maging fair kayo sa tao. Baka inakala nyo dito, interesado po kami doon sa 1,000 na ipimimigay mo dito, Congresswoman Natividad, ano po? Wala po kami natanggap dito kahit kusing na galing po sa ahensya mo, na galing sa opisina mo. Dahil sinasabi ng mga tao mo, kinukuha po yung mga ID po ng mga senior po dito, inililista po nila sa papel, hindi po namin malaman, baka ito kinurakot ng mga tauhan mo. Wala po kami natanggap na 1,000, pinaparating lamang po namin ito. At baka sinasabi niyo po dito nagmamalimos po kami ng 1,000, hindi po namin kailangan. Ang ano lang po namin dito dahil sinabi ng mga tao mo, Congresswoman Natividad, sinabi ng mga tao mo na kaya kinukuha yung mga ID, inilista yung mga pangalan dahil bibigay ka ng 1,000. Sinasabi ko rin ngayon, wala kaming na-receive ng 1,000. Yun lang po yun. Baka dinakaw ng mga tauhan mo o ibang mga tao po dito, kinuha lang pangalan ng mga seniors. Kaya nga ito, sinasabi po natin, lahat kayo mga kurakot. Hindi ko sinasabing kurakot ka, Congresswoman. Mas kilala mo yung sarili mo. Sa lahat po ng mga government official, ano po, darating po tayo dyan sa takdang oras, takdang panahon, ano? Na hindi habang panahon, senador ka, congressman, o presidente, o anong posisyon mo sa government, any position in this government, darating po tayo dyan. Lahat ng ninakaw mo, babalik mo lahat ang ninakaw mo. Kapag hindi mo ibinalik, mag-isip-isip ka na. Kaming mga Pilipino, malilit na Pilipino, mga driver, messenger, janitor, nagbabayad po kami ng mga tax. Kayo mga elect official, yung mga sinasahod po ninyo, ito po yung mga tax ng mga Pilipino. Samantalang yung malilit na manggagawa, nagbabayad po ng tax. Kayo, wala kayong ginawa dito, kundi pagsamantalahan yung pera ng Pilipinas. Napakayaman po kung tutusin ng bansa po natin.
dahil po sa mga corrupt official. Ano po. Kaya hindi matuloy-tuloy itong programa. Ano po. Kaya hindi umangat-angat, umasi-asenso ang bansa po natin. Dahil ito po ay talagang tinitingnan po ng Diyos, hindi pa panahon. Pero dahil kay President Duterte, unti-unting iminumulat yung mata at isipan ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Kaya pasalamat po tayo dahil nagkaroon po tayo ng isang Rodrigo Roa Duterte. Ano po. Kaya yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po tayong makakalimot. Pagdasal po natin si President Duterte, huwag po natin siyang iwanan hanggang matapos ang kanyang termino. Nagtatanong kayo dito, pagkatapos ng termino ng President Duterte, sinong susunod? Meron po tayong mga pag-uusapan po dito sa mga susunod po na live video po natin. Pero medyo malayo-layo pa naman. Kaya stay tuned lang po tayo dito sa programa ng katotohanan. So maraming salamat po sa inyo. Paki-like at paki-share na naman po yung programa po namin. Ito po kung gusto niyo lang. Kung ayaw niyo naman, okay lang po. Maraming buhay at maraming salamat po sa inyo. God bless po at magsasign up na po ako. Sa mga hindi si Marites Sante is watching, ano? Saka po si Naida Besano is watching din. At saka hindi ko masyadong mabasa. Saka si Emily Velasco, ma'am. Emily Velasco, ma'am, maraming salamat sa inumpisahan mo at tinapos ko yung video ko, tinapos mo pa rin panoorin. Maraming salamat sa inyo. At saka siyempre, Madam Aloha, thank you very much po. At ako'y magsasign out na mabuhay po tayong lahat. Pakishare po yung video po natin.